Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, Kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat
o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules, 29 na sa buwan ng Abril taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dineklarang may probable cause ng House Justice Committee. BIR box na naglalaman ng tax records na mag-asawang Vice President Sara at Attorney Man Scarpio hindi binuksan sa huling impeachment proceedings ng Kamara. Halaga ng piso, sumemplang sa pinakamababa na panibagong record low. Dami ng mga pamilyang Pinoy na nagsabing sila ay mahirap, pabahagyang nabawasan ayon sa Octa Survey. Armed Forces of the Philippines wala umanong valid info sa bagong ugong ng destabilization. 2.7 billion pesos na ayuda muntik nang maipamahagi sa ghost motorcycle taxi drivers. Heightened alert, paiiralin ng Philippine National Police bukas para sa Labor Day protest. At ammonia nag-leak sa isang planta ng yelo sa Caloocan, ilang residente na ospital. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, sa bisa ng unanimous vote, nakakita ng probable cause ang House Committee on Justice upang impeach si Vice President Sara Duterte. Ito ay batay sa dalawang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Sa pagtatapos ng impeachment proceedings ngayong araw, wala sa 53 miyembro ng Justice Committee ang tumutol sa nabanggit na desisyon. Partikular na nakita ng probable cause ang dalawang reklamo na may kaugnayan sa pagtaksil sa tiwala ng taong bayan o betrayal of public trust at paglabag sa saligang batas. Itinakda ng panel sa May 4 ang susunod na pagdinig para sa final report o rekomendasyon bago isumite sa plenaryo ang consolidated complaints. Sa ikatlo at huling pagkakataon, no-show pa rin si Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice ngayong Miyerkules, April 29 laban sa kanya. Sa naturang pagdinig, ilang beses tinawag ng komite ang pangalan ni VP Sara pero hindi ito sumipot. Maging ang mga kinatawan sa kanyang kampo ay absent din. Sa latest update ng Office of the Vice President, dumalo ang Vice Presidente sa Extra Plus Ordinary, the Vice Presidents of the Philippines pop-up exhibit sa Laguna. Samantala, sa iba pang mga balita ay tinuturing ng National Bureau of Investigation na inciting to sedition at 3 counts ng grave threat ang binitawang banta umano ni Vice President Sara Duterte laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy ng impeachment hearing sa Kamara, sinabi ni NBI Attorney Yantil Malicad na mga pahayag ng Vice Presidente sa kanyang livestream press conference noong November 23, 2024 ay malinaw na paglabag sa batas batay sa kanilang opisyal na investigation report.
Pinagyang din naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi na kailangan ng malalim na pagpapaliwanag dahil ang video mismo ay nagsisilbing direktang banta sa Pangulo. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagkakakilanlan ng hitman na umano'y kinontrata ni Vice President Sara Duterte para sa assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may lead na sila at naka-surveillance na mga hindi pinangalanang personalidad. Sinabi ni Matibag na posibleng isa sa mga umano'y hitman ay kabilang sa 500 security detail ni Duterte na kinabibilangan ng active at dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Pakinggan at panoorin po natin si NBI Director Melvin Matibag. If you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po? And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan, but we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. 23 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon, hindi binuksan sa pagdinig ng House Justice Committee. Ngayong araw, April 29, ang selyadong green box mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at Atty. Man Scarpio. Ito ay matapos sa mga ibasura ng komite ang motion ni Congressman Laila de Lima na silipin ang laman nito sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment proceedings. Sa naging botohan, nakakuha lamang ng 6 na botong pabor ang motion ni de Lima, habang 38 naman ang bumoto laban dito at 0 abstention. Magugunita ang sinumite ng BIR na turang kahon noong April 22, ngunit hinarang ang pagbubukas ito dahil ang paglalabas ng sensitibong tax records ay maaari lamang umanong gawin sa isang executive session at hindi sa isang public hearing. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi artificial intelligence o AI generated ang kill threat video ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tinalakay sa impeachment proceedings laban kay Duterte ang video ng kanyang online press conference noong November 23, 2024 habang nakakulong ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez sa Batasang Pambansa matapos itong makontempt. Nang tanungin ni House Committee on Justice Vice Chairman at San Juan Representative Isabel Maria Zamora, si NBI Agent John Mark Calilong, sinabi nito na hindi AI-generated ang video. Pakinggan at panuorin po natin si NBI Agent John Mark Calilong. So you confirm po that you submitted a copy of the video that you authenticated to the Committee on Justice, and what we played earlier is the authenticated video. Yes, Your Honor, it's part of the authenticated video. Okay, tapos dahil dito po sa inyong proseso ng pag-authenticate, sigurado po tayo na hindi edited, altered, or AI yung video po na hawak po ninyo at pinasa niyo po sa amin. Yes, Your Honor. Samantala, kinumpirma rin ni Calilong na si dating presidential spokesperson Harry Roque ang nag-stream ng naturang press conference. Samantala, bumagsak na naman sa panibagong record low halaga ng piso laban sa dolyar. Mula po sa 61.30 kahapon, nagsara ang palitan ngayong araw sa 61.56 kada dolyar. Nagbukas ang trading sa 61.2, sumadsad sa 61.67 sa intra-trading hanggang sa 61.2 bago natapos sa 61.56 ang palitan ngayong araw. Wala nang sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan noong Pebrero, naitala na mga seri ng record low sa halaga ng piso. Samantala, tiniyak ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na handang Senado sakaling ipagpatuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng nagpapatuloy na pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo.
Paliwanag ni Lacson na chairman ng Senate Committee on Accounts, 500,000 pesos lamang ang nagastos sa 27 million pesos na inilaan para sa 2025 General Appropriations Act ng unang dinala sa Senado ng Kamara ang Articles of Impeachment. Dahil ito ay bahagi ng continuing appropriation, maaari pa itong gamitin sakaling iakyat sa Senado ang impeachment. Gate ni Lacson, ebidensya lamang ang kanyang titignan kapag natuloy ang paglilitis. Ang paalala sa mga kapwa niya senador na pairali ng wastong asal bilang posibleng mga senator judge sakaling makarating na sa Senado ang impeachment case laban sa Vice Presidente. 26 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, walang natatanggap na bagong ulat ang Armed Forces of the Philippines kaugnay ng umano'y recruitment para lumahok sa tangkang destabilisasyon sa pamahalaan. Ginawa ni AP Public Affairs Chief Colonel Ceres Trinidad ang pahayag. Kasunod ng sinabi naman ni Senator Ping Lacson na nagpapatuloy umano ang paghimok ng ilang retirado sa mga aktibong sundalo. Binigyang din ni Trinidad na dapat munang ma-validate ang impormasyon bago tuluyang seryosohin. Kasabay nito, tiniyak ni Trinidad ang katapatan ng militar sa umiiral na chain of command at nananatiling matatagang moral ng kanilang hanay. Bahagyang nabawasan ang dami ng pamilyang Pilipino na nagsabing sila ay mahirap. Ito ay batay sa survey ng Okta Research noong March 19 hanggang 25. Ayon sa resulta, mula 37%, bumaba sa 35% ang self-rated poverty sa bansa bago nangyari ang sigalot sa gitnang silangan. Lumabas sa tugon ng masa survey na sa unang quarter ng 2026 ay aabot sa 9.2 na milyong pamilya ang nagsabi na sila ay mahirap, na mas mababa sa halos 9.8 na milyon noong December 2025. Idinagdag ng Okta na nasa 24% ng respondents ang nagsabi na sila ay hindi dukha, habang 41% ang hindi sigurado kung sila ay mahirap o hindi mahirap. Pinakamaraming nagsabi na sila ay mahirap ay sa Mindanao na may 56%, sumunod sa Visayas na may 44%. 28 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, sumingaw ang kemikal na ammonia mula sa planta ng Yellow sa barangay 168 sa Diparo sa Caloocan. Hindi bababa sa 10 ang sinugod sa ospital, habang 70 naman ang nailikas matapos makaranas ng hirap sa paghinga. Kabilang sa naapektuhang lugar ay ang VF Phase 2 hanggang Diparo Intersection at mula Pure Gold Intersection hanggang Diparo Intersection. Pinayuhan din ng mga residente na patuloy na magsuot naman ng face mask at agad magpa-ospital kung may kakaibang nararamdaman. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng chemical leak. Hindi naman apektado ng oil crisis ang Armed Forces of the Philippines at mga kaalyado nito ang balikatan exercises ngayong taon. Sa drills na nasaksihan ng DZRH News, ipinamalas ng United States Marine Corps ang kanilang Marine Air Defense Integrated System o MADIS, maging ang Avenger Surface-to-Air Missile System sa tulong ng 30 caliber at 50 caliber machine gun at ng Stinger missile ng MADIS. Pinaputukan at pinabagsak ng magkaalyadong tropa ang iba't ibang uri ng drone at unmanned aircraft na kunwari mga kalaban sa himpapawid. Ayon kay Major Richmond Gayabyab, Fire Battery Commander ng Philippine Air Force, malaking tulong ang pagsasanay upang makita ang gap sa integration ng magkakakamping at tropa. Binigyan din naman ni AFP Public Affairs Chief Colonel Ceres Trinidad na napapanood ng training sa modernong drone warfare na siya nang nagiging direksyon ng mga gyera sa ngayon. Hindi bababa sa 17,000 na sundalo mula sa Pilipinas, Amerika at allied partners na Japan, Australia, New Zealand, Canada at France. Maging 18 observer countries ang kalahok sa balikatan. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumain nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan ay hati. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog
Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and value show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating talakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa What's happening sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Congratulations sa aming mahal na gobernadora dyan sa Quezon. Partner, si Governor Helen ay naawardan bilang most outstanding governor sa Luzon. Yan, Wow, congratulations, Gov. sa isang parangal na isinagawa kahapon sa Zamboanga City. Congratulations, Gov. Ang layo naman. Zamboanga. Congratulations po. Congrats po, Gov. Alright, let's get back to the program. May isang congresswoman, although she's a former congresswoman, but she's the founder and spokesperson of Bagong Henerasyon Party List, and she's been very vocal partner sa mga pagdinig, lalo na itong impeachment trial sa Kongreso laban sa pangalawang Pangulo. Kausapin nga natin si Congresswoman Bernadette Herrera D. Kong, maraming salamat sa inyong pagtugon sa aming paanyaya. Magandang hapon sa inyo, si Henry at si Karen. Magandang hapon po, Congresswoman. Joining us via Zoom po si Kong Bernadette. Oo. Hi Henry, hi Karen. Saka Bernadette Herrera na lang po ako. Okay. Sabi po ng partner ko, may kamukha siyang artista. Oo nga. May angulo po si Madam na nakaka-starstruck. Oo nga. Ma'am, kayo ba wala ba kayong pelikula ngayon? Biglang ganun wala po. Ayan. Meron lang po kaming sariling pelikula namin dati. Bakit? Anyway, teka muna. Ma'am, you're very vocal dito sa, I think, matagal nyo nang sinasabi na may mga komento kayo tungkol dito sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ngayon, bumoto na ho yung Committee on Justice at wala talagang yun hong buong komite ay bumoto. Unanimous decision. Unanimous. So, papunta na ito sa plenaryo para pagbotohan naman. Ano po ang inyong obserbasyon? What is your thought on that? Expected naman po yun, wala umpisa. Dataka nga ako, ba't pinahaba pa nila eh. So that is something that I really don't know why it has to go through that. Dahil first time lang mang nangyari to na may inform, may in substance, may in ground, tas probable cause. That has never happened in the history of Congress. This is the first time that we're dealing with this. So I don't know kung bakit ba, but everybody knows naman yung body language pa lang ng lahat kung ano na ang patutunguhan nito. So the question is, yung 106 signatures na lang sa plenary vote. So yun na lang hihintayin natin. But you as a former congresswoman and kasamahan ninyo yung mga bumoto, kumbinsido ho ba kayo sa mga kanilang ipresentang ebidensya, sa kanilang mga pagsasalaysay, presentasyon, may mga talumpati pa, kumbinsido ba kayo? Kasi pag iniisip ko, if evidences are really strong, then we didn't really need to go through with this circus. I mean, dito sa nangyari sa Justice Committee. Kasi hindi ka na-transmit na. Confident ka na i-transmit, di ba? If you're really confident dun sa strength of evidences that were forwarded or that was submitted to the Committee on Justice. So, hindi ko alam, ano bang nililigawan ba nila yung publiko para maniwala sa impeachment? Nililigawan ba nila yung mga kapwa namin mambabatas? Kaya nila ito ginagawa? Nililigawan ba nila yung senators? I really don't know. Pero at the same time, syempre, parang naano rin ako na baka siguro
kulang pa sa substance talaga yung impeachment complaint kung bakit But I'm just saying na if talagang convinced sila siguro as to how heavy it is, it shouldn't have taken that long to transmit it to the Senate. Ma'am Bernadette, Congresswoman Bernadette, earlier this month, you said in some interviews sa media that you are convinced na magkakaroon po ng challenge. Hindi po, I think, ang sabi niyo po ay mahihirapan po to gather the 1/3 vote of the Congress sa plenary. Do you still feel the same way at this very moment after the unanimous decision from the Committee on Justice ng House? Like I said, marami naman sa nakakausap ko sa Kongreso are hoping na hindi ito dadating sa plenary. Marami naman dyan. Siguro kung own free will nila, mahihirapan. Pero of course, if there's pressure, then that's a different scenario altogether. So, syempre, lahat naman yan, katulad nung nangyari before, are always all afraid of the consequences of not doing this. Kaya nga ako sabi ko sa kanila, sana they vote on their own conscience at yung tingin nilang tama. Not because they're afraid of budgets, they're afraid of consequences. Kasi at the end of the day, we are legislators. Wala dapat nagko-control sa ating pag-iisip kung di yung constituents na pinaglilingkuran natin. Because naniniwala ako, if they consult their constituencies and show the public their constituencies as to the situation, at kung makikinig sila sa constituencies nila, palagi ko, magiging conscience vote siya. So I'm still hoping na sana maging conscience vote siya. Okay. May mabigat na binitawan si Congressman Egay Erice. He used the word incentivize. Pag napag-google ako kanina para sa eksaktong synonyms ng incentivize, it means reward. In Tagalog, pabuya. Yun ho ang kanyang sinasabi na may binitawan pa nga siya na kanya umusad at pumirma una pa lamang yung unang impeachment complaint na hindi natuloy because they are being incentivized. Kayo ho ba'y na-incentivize din? Anong nangyari? Bakit mayroong ganong no less than Congressman Egay Erice ang nagsabi nito? Kung matatandaan po ninyo yung last Congress na nagkaroon ng impeachment complaint, marami doon ang nagsabi ng mga mabatas na pumirma sila dahil natakot sila na ma-zero ang budget ng kanilang distrito, ma-zero yung kanilang tulong, ma-zero yung mga AIX, tupad at MAIP na binibigay sa mga tao. And palagi ko, yun dun siguro nanggagaling. Ako, sa personal na experience ko, I did not sign the impeachment. At dahil nga doon, di ba, isa ako sa hindi nakatanggap sa break bonus namin, lahat ng aming MAIP, AIX, tupad, lahat yan, walang, hindi na-release, hindi namin napakinabangan. I guess, it's a consequence of not signing the impeachment. So yun siguro yung sinasabi niya, there may be no expressed incentive, but probably, because of the experience last Congress, then it might be a possibility also. Kasi kung nangyari sa aming mga hindi pumirma noon, baka mangyari ulit sa mga hindi pumirma ngayon. Tapos ngayon, ang dami pang FLRs. Parang buong DPWH ay naka-FLR ngayon. So, yan ang isang tanong kung nakabase ba ang release ng pondong ito. Depende sa kung ano ang desisyon. I'm praying and hoping that under the leadership of Speaker D, this will not happen. Total, lahat naman talaga ngayon naka-FLR, which is against the GAA yan. Kung titignan mo ang provision ng GAA, hindi, ang buong GAA is supposed to be a SARO. It's a released document already. Ang pwede lang i-FLR ay lump sum appropriations or those with conditions. So kung titignan talaga natin, this should have been released already kasi we're already in April, May na bukas. So, I'm hoping that with the leadership of Speaker D and the majority leader Sandro Marcos, sana hindi naman nila gawing FLR sa mga hindi pumirma at magiging released sa mga pumirma. Huwag naman sana ganon kasi it would destroy the integrity of the House of Representatives. And sana rin, hindi ipitin yung AIX, yung MAIP, yung tupad
Kasi ang nakikinabang dito yung mga taong bayan, hindi naman po kami. And the infrastructure projects, ang nakikinabang dito yung mga distrito at mga lugar kung saan namin nilagay ang mga wish list ng ating mga local government units. Ma'am, partner, with your indulgence lang, kasi yung FLR, para lang ma-educate natin yung ating mga kababayan. What is FLR at bakit po ito, nabanggit nyo na yung DPWH, bakit may kinalaman ng mga congressman? Anong connection ng for late release yata, kung di ako nagkakamali ng FLR, bakit hindi ba kung pondo ito ng gobyerno para sa proyekto ng gobyerno, dapat diretso ito sa line agencies? Why is it kinakailangang maikawing yung pangalan ng mga congressman? Kasi nga po, syempre, bawat distrito, di ba? Bawat distrito, nung ginawa natin yung budget, remember, kaming mga congressman, we have nothing to do with the implementation. Pero sinusulatan kami ng mga LGUs, kaya kami representatives Kami ang nagre-request sa DPWH kung ano ang mga dapat at kailangan ng mga mayors, ng mga vice mayors dun sa kanilang mga distrito. They write to us at dumadaan ito sa RDC. So vine-vet naman ito bago siya mapunta sa NEP. So kung ito ay dumaan sa RDC, tapos dumaan siya sa NEP. So ibig sabihin, nung pinasok sa DPWH, yung mga sinulat naming mga request na sangkaterba na pumayag, hindi naman lahat yun pumayag sila Yung iba na-reject, yung iba pumasok. Diba? Yung mga districts din, ganyan din sa mga district congs. Kasi meron tayong tinatawag na BIP, yung Basic Infrastructure Project. Meron din tayong tinatawag na yung allocable at non-allocable. Yung mga allocables, ito yung mga requested projects ng mga congressman na nirequest sa kanila ng RDC, nirequest ng mga local government units. Those are the allocable. The non-allocable are DPWH-initiated projects. So, syempre sa allocable, dahil nirequest ng mga LGUs at dahil pumayag yan at nalagay sa NEP, kahit papano, ako, pag meron akong wish list at pumasok, syempre gusto ko i-follow up kung magagawa yun dahil yun ang pinakiusap ko sa DPWH para mapakinabangan ng local government unit. So pag in-FLR mo yun, hindi siya popondohan ng gobyerno, then hindi magagawa yung project, pero nandoon siya sa NEP. At yun yung isang questionable doon dahil pumasok na siya sa NEP. Tapos dumaan siya sa HGAB, pumasok siya sa Senate, lumabas siya sa BICAM, lumabas siya sa GAA, pero i-FLR mo, if for later release, why? Okay, partner. Wala naman dapat ngang kinalaman ang congressman doon. Diba? So, kahit dapat, kung anong boto ng congressman, dapat the project should continue. Dahil like you said, ang makikinabang ang constituents, not the congressman. So, the project must proceed. Okay. Congresswoman Herrera, ma'am, meron din po kasing mga, sabihin na natin, witnesses or resource persons na during the hearing, na may mga nababanggit po sila na mga posible po, na sabihin na natin, mga ilang mga mambabatas na sabit sa mga corruption charges, mga cases po na gano'n. At syempre, nadudungisan po ang kredibilidad ng House. Ano po ang reaksyon nyo dito? And given nga po na umuusad na po itong impeachment laban naman po kay VP Sara. So, paano nyo po mapoprotektahan yung integridad naman po ng mga mambabatas po natin? Kaya nga ang sinasabi ko, why are we afraid to showcase kung ano yung insertions na binibigay nyo or amendments nyo to the GAA? Dapat hindi ka takot, dapat ipagmalaki natin kung ano yung hiningi nating idagdag or i-amend doon kasi pinaghirapan natin yan Kung walang kalokohan, bakit ka matatakot aminin kung ano yung nilagay mo? Ako, I'm very proud. Pag meron ako napakiusap sa DPWH, uy, napakiusap ko to, naipasok natin to. Uy, nakapag-amend ako ng special provision. Diba? Kasi by the mere fact that you don't want to be transparent about it, talagang masisira ang integrity ng House. Kaya it's better to always be transparent so that our integrity will never be in question. Pag pinag-usapan yung mga issue na yan, then let's tackle it head on. Katulad ito, bakit hindi namin dinidiscuss yung maraming issue na hinahanap ng tao? Itong flood control mess na to, we never discussed it in Congress. Itong 18 Marines, we never discussed this in Congress. Diba? Parang normally naman yan, pag hindi ka guilty, patawag mo, pagalitan mo. But why aren't we doing that in the House of Representatives? Opo. Alright, I'll go back to the FLR. Parang kung susundan ko yung logic at saka po yung chronology ninyo, ano ba ito? Dinelay para i-timing sa impeachment para yung mga
matitigas ang ulo na hindi boboto pabor sa impeachment ay hindi makakatanggap ng FLR, pero yung mga masunurin ay sigurado nang may FLR? Alam nyo, ako I'm praying na hindi. Sana naman hindi. Pero it is the first time na May na ngayon, hindi pa rin nare-release or wala pa rin nabibid na projects. Pero sabi naman nila, marami pang inaayos sa DPWH. So ako, I hope not. Malalaman natin yan if after the impeachment, makikita natin kung ano yung mga binid na projects. Kaya nga sabi ko, I hope under the leadership of Speaker Bogie D and our majority leader, Sandra Marcos, I hope hindi ito mangyari. Hindi mangyari yung nangyari last year. Normally, anong buwan inilalabas yung FLR? Ay, normally po, pagka ikaw ay nasa NEP, ang programs, ang project ay nasa NEP, as early as November of last year, pwede nang ibid ang mga projects. Kasi it's assumed na, kasi tumaan na yan sa RDC eh. And as soon as the GAA is signed, lalabas na ang notice of cash allotment ng mga to. Except for some appropriations and for those with conditions. At syempre nung nangyari na nag-veto si Pangulong Bongbong Marcos, meron siyang upon validation. And normally, validation only takes 2 months. So normally, ang na-FLR are congressional initiatives. But not those that went through RDC, not those that went through NEP, HGAB, Senate. Yun ang, naintindihan mo yung difference. Pagka congressional initiative, yun ang normally na, lalo na pag sabay kang pinasok, yun ang normally na FLR. Partner, yung balikan ko Pero lang. now, lahat na FLR. Yung binanggit po nung aking partner din tungkol sa integrity and credibility of course, the committee and the entire House of Representatives, you being the spokesperson at meron pa kayong kinatawan ngayon sa Kongreso, nasasaktan ba kayo doon sa mga, of course, yan naman ho'y open secret at talagang maingay sa social media na bakit ang ingay nitong mga ito sa confidential funds, intelligence funds, sa SALIN ni BP Sara, pero yung kanilang SALIN, yung kanilang pagkakasangkot doon sa mali-malitang pera, doon sa kanilang pagkakasangkot doon sa yung mga allocable and non-allocable, bakit tahimik? Kayo ba'y nasasaktan bilang nagbahagi rin ng institusyon dito sa mga ganitong klase po ng obserbasyon? Siyempre po nasasaktan because I was part of the institution. At like ko naman sinasabi, sana yung hinihingi natin, tayong nangunguna, tayong unang gumagawa. Diba? Kasi we all know, kung ang tagal, lahat kami nasa politics. Alam naming lahat kung anong nangyayari. So sana yung totoo lang ang ating ginagawa. At sana yung let's not be hypocrites. Diba? Parang, kunwari confidential funds, why don't we look at the other confidential funds as well to really see ano nga ba talaga ang practice when it comes to that. But when you look at one agency only or one person only, then what is our basis for comparison that the other agencies are not doing this as well? Diba? And how can we also pass a law in aid of legislation to correct confidential funds if we don't have comparisons with how other agencies are using their confidential funds? So, dati ko pa sinasabi to, ba't di natin tignan din yung confidential funds ng iba para may basis tayo how to pass a law in aid of legislation to compare. Kasi dito nakikita ko ang mali is the law eh. Diba? Kaya ganyan yung nangyayari sa confidential funds because the law said na dapat naka-envelope at sealed at wala nang pwedeng tumingin. One representative from COA. Kumbaga, and if that is something... sauce for the goose, sauce for the gander. Parang... Yes. Dapat naman po gano'n, di ba? Parang gusto nating tignan yung SALN. Di, dapat lahat tayo bukas ang SALN. Di ba? Kasi otherwise, double standard ka. Ayaw mong ikaw tignan, pero gusto mong tumingin sa ibang tao. So ito nga po mismong ang... And then we lose our credibility as mga batas if that happens. Di ba? So umalma na nga po yung mister si Attorney Man Scarpio, and then he filed a case against yung ito nga sa pagbubuklat po ng mga kita, mga income and everything po na sa tingin ng kanyang kampo ay personal at dapat ay confidential din. Pero kayo po Congresswoman Bernadette bilang isang babae po babaeng mambabatas, I remember when looking back,
you are very open in your support sa pagtakbo ni VP Sara for Vice President. You openly supported her. Sa panahon ngayon na nakita niyo po siya, and then nakailang impeachment hearings na po sa Kongreso. And she never attended. Ilang beses pong tinawag yung kanyang pangalan, but she was never there. Ano po ba ang inyong saloobin tungkol dito? And ano po yung mensahe niyo sa kanya? Well, unang-una, mahirap naman magpunta sa isang hearing na alam mo na may predetermined vote na yung hearing eh. 'Di ba? So whatever you say, wala kang tama. 'Di ba? Wala kang tama. And there's a proper forum naman. Total, hindi naman kasama sa obligasyon na dapat pumunta siya dito sa determination na to kasi bawal naman mag-cross-examine, bawal naman magtanong. 'Di ba? So what's the point of being there if you won't be able to have a voice naman to defend yourself? Diba? Tapos, yung narrative is controlled by the people. So, ako naman, kay VP Sara, meron namang sabi naman niya, may peace naman daw siya sa puso niya dahil alam naman niyang wala siyang ginawang masama. At madali namang sagutin ng mga tanong basta nasa proper forum ka eh. At saka, yung bang mga taong makikinig ay walang bias. Mm-hmm. So, are you still supporting the VP? Yes. Alright. Medyo isang shoot lang na question, tatalon lang ako ng konti. Saldico, ano sa tingin ninyo ang mangyayari at nangyayari sa likod ng tilon na pinagtataguan ni Saldico? Siya ba ay mapapauwi pa? Uuwi pa ba siya? O ano ba? Hindi na ba siya pinapauwi talaga? O ano ba nangyayari ron? Hindi ko po nga naiintindihan kasi di ba normally pag may mali ka sa immigration papers mo, automatic deport ka. Di ba yun yung usual? Automatic deport ka. Unless may pumigil sa pag-uwi mo. Or unless nag-request ka, na katulad niya, I think he was requesting for asylum. So, but normally yan, di ba tayo, mga regular na mga tao, pag may mali sa document, lumapag ka sa isang lugar, di ba papauwiin ka kaagad? Ito sabi niya, it was an immigration issue. So, dapat pinauwi siya kaagad. So, either he requested it or somebody prevented him from coming home. That I really don't know. Alright. Okay. Kong, salamat po ng marami for joining us sa inyo po mga paglilinaw at sa inyo pong mga reactions. Thank you so much and good luck. Maraming salamat po. But then again, I'd like to put on record that yung pong mga statements ko, not because I'm supporting the Vice President. Kami po ay issues-based at tinitingnan namin yung facts before we speak. Not because ito yung kinakampihan namin. We don't speak with bias, but we just be objective about it. Yun lamang po mula sa bagong henerasyon. Your manifestations will take in, Your Honor. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat po. Salamat po. Congresswoman Bernadette Herrera, spokesperson at founder ng Bagong Henerasyon Party List. 6:04 ng gabi. We'll be right back. I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. This time check is brought to you by Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium.
Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Racket para sa mga stay-at-home moms, alamin. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bang stay-at-home mom na gusto ring magka-extra income? Bakit hindi subukang pumasok sa mga trabahong pwedeng gawing online? Gaya ng mga tutoring, transcribing, pagsusulat ng articles at ang in ngayong vlogging. Sa tulong lamang ng iyong laptop camera o mobile phone at tamang skills, for sure kikita ka dito at the comfort of your home. Bukod pa riyan, syempre hindi mawawala ang pumatok noong kasagsagan ng pandemya na online selling. Pwede mo itong simulan sa iyong pre-loved items. Bakit hindi subukan na gawing for sale ang mga nakalakihang damit at ibang gamit ni baby sa pamamagitan ng online selling platform? At panghuli, pasok din sa mga kumikita kabuhayan ang pagbubukas ng isang sari-sari store o kaya na may pagtitinda ng mga merienda gaya ng no-bake treats, mapa-online man yan o sa labas lang ng inyong bahay. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
number 1. Oy, nako, baka nadali rin kayo ng Almoranas, ha? Sinasabi ko sa inyo. Kayo naman, wag mahihiya kung meron kayo niyan. At wag din kayo mahihiyan dumaing. At saka, yung mga kaibigan nating meron ganyan, wag nating lalaitin, wag nating pagtatawanan. Sapagkat alam nyo naman, yan ay sakit talaga natin. Nakukuha natin yan at tumatama yan kahit kanino. Pero, matagal nang nagtitiis ba kayo? Diyos Almoranos na yan. May umaksyon na kayo. Huwag kayong magpatumpik-tumpik pa. Mag-Hema Way. Hema Way. H-E-M-A-W-A-Y. Mag-Hema Way na po kayo. Mabibili po ito. Ang Hema Way mabibili sa pinakamalapit sa lahat ng sangay ng Mercury Drugstores nationwide. Diosmin Hesperidine is the generic name of Hema Way. If symptoms persist, consult your doctor. Balansyado. Bago na tayo sa mga report. Pangulong Bongbong Marcos pinahayag ang pagkadismaya sa paglayan ni Saldico mula sa kustodiya ng Czech Republic. RH number 14, letter C, Solet. Nagpahayag ng pagkadismaya si Pangulong Bongbong Marcos na makipagpulong sa French Ambassador at sa Charge d'Affaires ng Embahada ng Czech Republic. Dahil ito sa sirkumstansya kay dating Congressman Zaldico na nakagagalaw pa rin sa Europa sa kabila ng pagsisikap ng Pilipinas na makuha ito. Ayon sa Presidential Communications Office, humingi ang Pangulo ng karagdagang impormasyon sa nangyari, partikular kung bakit pinakawalan si Ko sa custody ng Czech authorities. Sa kabila nito, nananatili umanong kumpiyansa si Pangulong Marcos sa malakas na relasyon ng Pilipinas at Czech Republic na nakabatay sa pagtutulungan at paggalang sa rule of law. Umaasa ang Presidente sa patuloy na kooperasyon para maibalik si Ko sa bansa at harapin ang pananagutan sa batas. Batay sa impormasyon ng DFA, nasa France na ang dating kongresista kung saan ito nag-apply ng political asylum. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, ang mga suspect sa pagpatay kay pro-billiard bossing at businessman Perry Mariano tukoy na ng QCPD. RH5 Val Gonzales, ibalita mo yan, Val. Miss Karen, dahil sa mga CCTV cameras na nagkalat ay natukoy na ng Quezon City Police District ang pagkakakilanlan ng riding tandem na sangkot sa pagpatay sa dating Pangulo ng Association of Club Karaoke Disco Owners Operators at driver nito sa Quezon City kahapon. Batay sa hawak na mga ebidensya ng QCPD, nagpaikot-ikot pa sa scout area ang dalawang suspect at iniwanan sa kalsada ang unang motorsiklong ginamit sa krimen. Kapwa namatay ang dalawang biktima na kinilalang sina Seferino Perry Mariano, 75 taong gulang, kilalang businessman sa Lungsod Quezon, at Norberto Rimaco, 51 taong gulang, lumalabas sa investigasyon ng QCPD na nagpalit ng damit sa kalsada at naglakad lamang sa Scout Rayos malapit sa Scout Ibardulasa bago makitang sumakay sa isang tricycle sa Scout Borromeo ang dalawang suspect. Sa ngayon ay bumuo na ang QCPD ng isang special investigation team na pamumunuan mismo ni District Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio. Bukod sa pagiging kilala sa industriya ng nightclub, ang namatay na si Perry Mariano ay pinaguriang Pinoy Bagsi dahil siya ang instrumento sa pagtuklas ng mga bagong mukha sa larangan ng bilyar. Inaalam pa ng QCPD kung anong motibo sa madugong pagpatay in broad daylight dito sa Quezon City. Talagang malalakas ang loob sa CCTV. Kitang-kitang parang bumabalang na napadaan doon sa lugar kung saan sila nagpalit ng damit. May identity na yung dalawa? Mayroon na ba? Kilala na ng QCPD pero ayaw pang banggitin ng mga pangalan. Inikuha sa pamamagitan ng kuha ng mga nagkalat na mga CCTV dito sa CCTV camera dito sa buong Quezon City. May binabanggit babal kung mga taga-QC lang yan, dayo, mga bayarang kriminal ba yan? Ano bang professional hired killer? Yun yung describe ng Quezon City Police District doon sa dalawang mga suspect na ngayon ay tinutugis na at mas pinaigting yung manhunt operation na isinasagawa ngayon ng Quezon City Police District. Yung plaka nakakabit pa, lihiti mo pa yung plaka nakakabit sa motor?
yung plaka ay ginawa lamang, maging yung mga dokumentong natagpuan doon sa motorsiklo, yung papeles ng motorsiklo ay napagalaman na pineke lamang ng mga suspect dahil doon sa tingin ng QCPD ay planado yung ginawang pagpatay kay Ginoong Perry Mariano. Alright. Thank you, Val. Barney Henry at Miss Karen. Thank you, Val Gonzalez. Malintik yun, partner. No? Kita mo ba dun sa video? Tumigil sa tabing kalsada na may puno na parang may dalang bayong ano. Tapos yung damit pinalitan, yung hinubat inilagay sa bayong, naglakad na parang walang nangyari. Ay, mga sanay ito. Sanay na. Oo. Tsaka medyo calling QCPD. I think they're doing their job. Pero kulang pa. Kasi kahapon meron din tayong balita na shooting di ba? Sa may EDSA Timog naman. Quezon City din yun. Broad daylight. Alam mo, liwanag pa nun. Maapektuhan na naman ito yung mga lehitimo nagmumotor. Na wala namang pakay kundi mag-deliver at pumasok sa trabaho, masumundo ng mga kamag-anak. Check partner na magkakaroon na naman ng maigting ng maigting ang polisiya riyan, pagpapatupad ng polisiya diyan sa riding in tandem na ganyan. Nako? Waawa naman. But anyway, at any rate, congratulations QCPD, PNP, salamat sa inyo. Sana mahuli na itong dalawang ito. Samantala, Alyansa ng Manggagawa sa Bataan, maagang nanawagan, taas sahod at dagdag benepisyo kaugnay ng nalalapit na Labor Day. Kinalampag, Dani Kumilang, Dani! Nagpahayag ng panawagan ng Alyansa ng Manggagawa ng Bataan, Bataan Labor Alliance Ambala, katuwang ang Workers for People's Liberation WPL at yang Bataenos for Environment Advocacy Network para sa aumento sa sahod, dagdag na benepisyo at pangmatagalang solusyon sa krisis pang-ekonomiya bilang bahagi ng pagunita sa araw ng paggawa sa Mayo 1, 2026. Iginiit ng grupo ang agarang aksyon mula sa pamahalaan upang tugunan ang tumataas na gastusin at kakulangan sa kita ng mga manggagawa, gayon din ang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa ekonomiya. Kasabay nito, nagsagawa ang mga grupo ng pamamahagi ng libreng lugaw at polyeto sa mga manggagawa sa Freeport area o Bataan upang ipakita ang kanilang pakikisa sa sektor ng paggawa. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Dani Kumilang. Samantala, bayan ng Arteche, Eastern Samar na dating pugad ng NPA, idiniklarang ligtas na sa banta ng mga rebelde. RH34 Jane, bantayan, ibalita mo yung Jane. Deklarado na rin na stable internal peace and security condition ng municipality ng Arteche, Eastern Samar na dating pugad ng New People's Army. Diniklaratong ligtas na laban sa NPA ng 52nd Infantry Aguila Battalion at local government unit ng Arteche, Eastern Samar sa pamamagitan ng isang signing of Memorandum of Understanding. Ang pagdideklara ay kasabay sa anibersaryo ng nasabing bayan, ang 75 anibersaryo ng Arteche. Witness sa nasabing deklarasyon si Lieutenant Colonel Sandy Serino, commanding officer ng 52nd Infantry Battalion, local government unit ng Arteche sa pamamagitan ni Mayor Roland Boy Ibardune. Naroon din sa lugar ang mga barangay officials at iba pang bisita. Nadeklara ang nasabing bayan ng Arteche nang masab nito ang mga parameters ng pagiging stable internal peace and security conditions. Wala nang namamataan na NPA at ayon sa ulat ng 52nd Infantry Aguila Battalion, wala nang atrocities sa nasabing lugar. Isang pasasalamat naman at papuri ang naging mensahe ni Major General Peter Burgonyo, Philippine Army, sa local government unit ng Arteche at sa mga barangay council sa aktibong pakikilahok at suporta sa programang pangkapayapaan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Dalit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ay, si Chanel. Thank you, Jane. Kausapin lang muna natin paano si Chanel Dominguez ang pag-asa. Bakit ba kahit Chanel, bakit ba kahit mag-aalas sa isna yung pagkainit-init pa? Di kayo yun ikaw na. Yun dapat malamig na lang kaunti Chanel, good afternoon, good evening. Good evening, Miss Chanel. Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update
wala pa rin naman tayo monitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko dito sa buong bansa natin. Dahil sa easterlies, sinasahan po natin yung taas na chance ng mga pag-ulan dito sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon. Chanel, ano ang pinakamainit na lugar na nakakaranas ng matinding heat index ngayong maghapon? Yung heat index po natin for today, yung pinakamataas po natin na itala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa Medagupan City, Pangasinan. Dito naman po sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 40 to 41 degrees Celsius. Kaya pala, napakainit. Ang kainitang oras, Chanel, yung mga alas 2. Ano ba yung mga peak hours, Miss Chanel? 2 o'clock. Usually po mga 2 o'clock po. Pero alalahanan po natin mga kababayan po natin, usually tuwing 9 o'clock po nag-start na rin. 9 o'clock? Din po talaga ating panahon. So, wala pa tayong mararanasang, lalo sa Metro Manila, partner, yung biglang buhos ng ulan, wala pa, no? Meron po ba, Miss Chanel? Sa ngayon po kasi medyo tumataas na po yung chance ng mga localized thunderstorm lalo sa hapon at sa gabi. So yung mga karatig lugar po sa atin sa Metro Manila, paghapon po may mga thunderstorm po sila, manandali ang buhos na nararamdaman. Bakit pala yung Dagupan, Mindoro, Cavite City, Samar, bakit palaging napakainit niyan? Malapit ho ba sila sa araw? Malapit po sila sa bodies of water po. Yung factor din po yun for the moisture or yung humidity po para yung sa dagat, malapit sa dagat. Kaya maalinsangan. Mas mainit. At nararamdaman mo yung medyo may lagkit. Yung init. Oo nga. Nako, talagang alingahit. Chanel, salamat ha. Thank you po, Miss Chanel. Thank you. Si Chanel Dominguez ang Pag-asa. Partner, gusto ko nang pumunta sa inyo. Sa Baguio. Sa Baguio. Sa mga bundok at para magparamig. Anong weather? Anong weather temperature? Hindi natin tinanang si Miss Chanel. Pero teka, pwede nating Baguio, temperature. Tingnan natin ngayon. Ngayon, as in ngayong oras na ito ay 23 degrees ang mataas. Ang pinakamababa ay 19. Malamig pa nga. Malamig siya, pero alam mo, kung taga Baguio ka, sabihin mo hindi na ganun kalamig. Naman! Di kayo na ang may aircon. Medyo mainit na to. Grabe naman. Grabe. 19 compare mo sa 41, tapos sasabihin mo, mainit pa rin. Oo. Kasi iba na rin ngayon, sana damihan pa pagtatanim ng puno, Hindi diba? kasi nga, siguro. Dumadami na rin kasing mga taong nakatira doon, diba? Pero yung area ng Tagaytay, ng Dolores sa Quezon, yung mga malalamig din doon kayo. Malalamig yan Bukidnon, mga malalamig yan. Baka siguro kayo, 21, 22, ganun. mga minimum, mga ganun. 23 siguro. Pero kung mayroon kang nararanasang 21 to 25, okay na okay ito. Pa yun. Kesa doon sa 43, sa Feeling ko sa Dagupan. Itong sipon tsaka ubo ko, yung sore throat, galing din sa init. Pero yung sobrang init talaga Hindi ba yung Baguio medyo malapit-lapit sa Dagupan? Malapit, pero kasi tabing dagat. Hindi kami tabing dagat. Hindi, yung Dagupan. Dagupan ng tabing dagat. At syempre, mataas yung altitude, di ba? Above, ilang kilometers above sea level kasi. Sarap naman ang mga taga Baguio, no? Nakakapag-19 pa kayo. Sorry na lang. Ang pinakamainit sa inyo, 23. Diba? Imaginein mo yon. Oo. So, ang sarap naglakad sa labas ng bahay ng ganun yung weather. Kaya nga ako ay umaapila uli kay Secretary, biglang segue Secretary John B, ako yung maapila sa inyo sapagkat may mga lumabas na yung mga nagsuswimming pool, yung mga nagsuswimming pool sa kalsada. Nakatopless. Hindi, tsaka yung mga nagsuswimming pool sa kalsada, ipagbabawal, di ba? Wag na muna. Sa init ng panahon, hayaan ninyo na yung mga bata na ang nakayanan lang ng magulang ay yung mga nabibili sa online shopping na mga
ng mga paliguan, Oo. 'di ba, partner? Yung mga inflatable na mga swimming pool. Ibigay nyo na muna sa mga kapwa natin Pilipinong medyo hindi afford na makapunta ng resort. Oo, 'di ba? Walang pang staycation sa mga hotel na may at condos na may mga malalaking swimming pool. Hayaan nyo na muna, basta wag lang silang manggugulo, wag silang magsasakitan, 'di ba? Ang inyo na lang siguro, Secretary John Vic, na gawin ay bigyan nyo ng matinding direktiba ang mga barangay chairman at mga konsehal na bantayan yung kanilang lugar. Magkaroon ng force multiplier para sa visibility, kasi pag ang mga barangay tanod naman ay lagi nakikita ng mga tao sa lugar nila. Parang pulis din yan. May takot din na gumawa ng masama yung mga kriminal. Ganun na lang. Huwag na. Kawawa naman kasi partner isipin mo naman kung pupunta ka sa mga beach resort, magkano budget mo? Pamasahe pa lang. May entrance pa yan, may pagkain pa yan. Krisis ngayon, di ba? Dun sa isang pamilya, mag-ambagan lang si tatay, si tito, si ate. Pag siguro may 2,000 mahigit, makakabili na nun Ang dami pang mag-i-enjoy ng mga bata. Pati matatanda na rin sa sobrang init. Makikilublob na. Oo nga. Samantala, sa ibayong dagat, death toll sa salpukan po ng tren sa Indonesia umakyat pa sa 15. Jackie Resio. Jackie? Naisalba na ng mga rescuer ang lahat ng biktima sa nagsalpukang tren sa Indonesia at kinumpirmang nasa 15 babae ang nasawi. Ayon kay Bobby Rashidin, CEO ng state-owned railway company PT Kereta Api Indonesia, umabot naman sa 88 ang sugatan at nagpapagaling sa iba't ibang ospital malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Isang long-distance train ang sumalpok sa likurang bahagi ng isang commuter train sa Bekasi Timor Station sa Jakarta nitong Lunes. Ang huling bagon ng mga tren sa Indonesia ay nakalaan para sa mga kababaihan upang maiwasan ang harassment sa kanila. Natapos ang evacuation ng National Search and Rescue Agency kaninong umaga sa mga biktima at idineklarang wala ng iba pang casualties. Tiniyak naman ni Rashidin na makatatanggap ng dekalidad na tulong medikal ang mga sugatang biktima. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad ng Indonesia sa tunay na sanhi ng trahedya. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Jackie Resio. Samantala, Ariana Grande inanunsyo ang bagong album na... Grande ba yun? Grande? Pwedeng grande. Pero yung may just ito na Ariana Grande. May pa-social bang pronunciation doon? Pagka American accent, Ariana Grande. O, diba? Pero Pilipino, Ariana Grande. Pa-order nga po ng isang grande, isang 20. Ariana Grande inanunsyo ang bagong album na Petal at nakatakdang i-release sa July. Ibalita mo yan para sa ating showbiz. Ito po si Josa Cruzata. Arianators, maghanda na dahil nagbabalik musika ang pop superstar na si Ariana Grande. Matapos niyang kumpirmahin sa social media ang release ng kanyang ikawalong studio album na pinamagatang Petal sa darating na July 31. Sa kanyang teaser photo, isang classic na black and white close-up portrait ang ibinaagi ni Ari, kung saan makikita siyang nakangiti habang bahagyang natatakpan ng buhok ang kanyang muka. Ayon sa Grammy-winning singer, ang bagong album ay puno ng buhay at sumisimbolo sa pag-usbong o grow sa gitna ng mga pagsubok. Bukod sa bagong musika, busy rin ang singer para sa kanyang pinagbibidahang pelikula na Fucker-in-Law na nakatakda namang ipalabas sa darating na November. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Josa Cruzat. Dapat may Cruzat. Josa. Oh. Josa Cruzat. Oo nga. Sabi naman ni parin Bogsy ko, ano nung kinagawa mo sa Pilipinas? Cruzat. Bogs. Samantala, sumayin nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Salamat sa inyong lahat. Palagi po naming lambing sa inyo. Aba, tayo namang lahat ay gusto'y umasenso sa buhay. Ang gawin lang po natin para marating ito manalig sa may kapal. Manalangin palagi. Huwag gagawa ng masama sa kapwa. Pagbagkos lagi pong gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama.
Tumulong lalo sa mga nangangailangan dahil help is wealth. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Si Atty. Cheryl Adami Molina, inyong mga kasama. Susunod na. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Bye! Balansyado! Ang oras na yan. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film For a Cause na pinagbibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did this thing the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill stars TK Nor sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay